Titignan natin kung sino talaga yung tunay na Diyos. Well done, good and faithful servant. Because of his intimate relationship with God, hindi niya naranasan na mamatay. That's how we define faithfulness. Ngayong umaga, we will begin our new theme for this month. Kita nyo, bago na naman. Ang galing talaga ng ating anong tawag doon? Art, music. Hindi music. Media and Art Ministry. No? Talaga naman. Galing talaga nila. Kala ko hindi matapos, kinakabahan ako kagabi. Kasi sabi ko, kaya ba nila tapusin? But praise God sa buhay nyo. No? So, this month, our theme is celebrating God's faithful servant. Wow, dahil nga this entire month of October ay naka-designate as Pastor's Appreciation Month. No? Lahat ng mga churches ay sinicelebrate nila, na binibigyan nila ng appreciation yung kanilang mga pastors. So buong month ng October. However, dito sa church natin, we not only appreciate pastors, no, but also all leaders, volunteers, and workers in God's vineyard. So, lahat na nagtatrabaho, nagpapagal doon sa ministry, ay dapat din natin ma-recognize, hindi lang si pastor, no? Ang dapat natin binibigyan ng recognition sa month ng October. That is why every Sunday, sabi ko kanina, mayroon tayong isa o dalawang ministries na i-appreciate, no? And sa kanilang commitment at sa kanilang faithfulness sa ministry. Okay? So, as we celebrate God's faithful servant this month, I hope lahat tayo na naglilingkod sa Panginoon, not only pastors, we find ourselves faithful servant in the Lord. No? We will begin our series of sermon with some notable examples. Ito yung mga makikita natin sa Bible na mga examples. Ang dami na mga Bible characters na pag tinignan mo yung buhay nila talagang nakakahanga, nakaka-encourage. So, pumili lang tayo ng iilan. No? Kasi nga, hindi naman natin kaya i-preach lahat ng mga Bible characters na talagang nanatiling tapat sa Panginoon. So, ngayon, meron lang tayong tatlo. No? Example of faithful servant from the Bible. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, now it is required of stewards that they be found faithful. No? Kailangan yung steward, yung pinagkatiwalaan, yung lingkod ay tapat. Bakit? Meron din mga lingkod na hindi tapat. No? So, importante yun. And I hope this sermon, this morning will remind us, those who are serving in the ministry, not just pastors, remind us that we should remain faithful in serving God. No? So, how do we define faithfulness? Paano ba natin describe yung faithfulness? Faithfulness is obedience to God despite of circumstances. Yung pagiging tapat natin ay pagsunod sa Diyos in regardless anuman yung iyong sitwasyon sa buhay. Marami mga challenges, yung mga nagdaan linggo, pinag-aralan natin yung overcoming obstacles in life. At marami tayong mga challenges sa buhay. At yung mga pastors, mga workers, volunteers na nandyan sa ministry, hindi sila exempted sa challenges. Hindi kami exempted sa challenges. But it reminds us, no, na yung faithfulness natin is obeying God despite of circumstances. Hindi mo pwede sabihin, ay hindi na ako magpapatuloy sa aking paglilingkod sa Panginoon dahil nakakaranas ako ng mga pagsubok. That's how we define faithfulness. Ang pagiging tapat na lingkod, in regardless ano yung pinagdadaanan niya sa buhay, nananatili siyang tapat sa paglilingkod. This morning, we will look at the lives of these three faithful servants as example of diverse yet complementary models of faithfulness. Magkakaiba man sila.
Kung titignan mo yung narrative sa buhay nila, yung story ng buhay nila, magkakaiba. Kagaya din natin, magkakaiba yung buhay natin. But complementary models of faithfulness. Magkikita natin yung kanilang katapatan sa Panginoon kahit magkakaiba yung kanilang naranasan, pinagdaanan sa buhay. Number 1 na karakter na napili ko ay yung si Enoch. Sino ba si Enoch? Faithfulness as a lifelong walk with God. Habang buhay siya, naging nanatili siyang tapat sa Panginoon. So, sino si Enoch? Enoch is the son of Jared. 7th generation from Adam through Seth, godly line. No? From Adam, 7th generation, ito na ngayon si Enoch. He walked with God intimately for 300 years. Wow! 300 years ako. 61 pa lang, pero dami na nararamdaman. No? And it was through this intimate relationship that he was taken directly to heaven, signifying a life of deep spiritual communion and obedience. Si Enoch, ito yung tao na hindi siya nakaranas na mamatay. No? Sana ako kunin din ni Lord na gano'n na lang. No? Bigla na lang nag-disappear. Hindi na naranasan yung arthritis, hindi naranasan yung diabetic, yung kung ano-ano, high blood. Ito yung buhay niya. For 300 years, he walked with God intimately. Gaano tayo ka-intimate kay Lord? Baka yun ang sikreto, kaya humaba siya ng 300 years. Maganda yung kanyang relationship with the Lord. So, si Enoch, hindi siya nakaranas na namatay, kinuha siya na Lord. Unlike others, he did not die, but was taken by God. No? Ano sabi sa Hebrews 11:5? By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. Nakatipid siya sa funeral expenses. He could not be found. Hindi siya makita because God has taken him away. Imaginin mo, si pastor nagpipreach dito, bigla na lang nawala. Di ba? Ang sarap kaya nun. Pero kayo na naiwan, matatakot kayo. Gugulat. Siguro ganun din yung kanilang situation doon. Nawala bigla si Enoch. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Wow. Because of his intimate relationship with God, hindi niya naranasan na mamatay. Bigla na lang siya kinuha ni Lord. Sa Tagalog, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas na kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Ay ako, baka hindi ako kukunin ni Lord ng ganun kagaya ni Enoch. Kasi may mga buhay, ang buhay ko minsan, hindi kalugod-lugod. Kagaya nyo rin. No? Kalugod-lugod ang buhay ni Enoch, kaya hindi niya naranasan yung mamatay. Kinuha na lang siya ni Lord. His faithfulness was cultivated through daily communion with God. Tayo, how we spend our day. Paggising natin sa umaga, hawak natin cellphone agad kung may nag-message sa atin. Di ba? Tama. May tama tayong lahat dyan. Di ba? Katabi mo lang sa higaan, pagising mo, hawak mo agad cellphone, hindi ka nga Lord, salamat, ginising mo ako. Pero, baka nag-message sa akin yung boyfriend ko, yung ex ko, ex pa rin. Di ba? Yun yung reality. But, kung titignan natin yung buhay ni Enoch, he walked with God for 300 years with intimate relationship. Araw-araw siguro, ang sarap ng kwentuhan nila ng Panginoon. Nasasabi niya lahat yung damdamin niya sa Panginoon dahil na intimate yung relationship nila. Di ba? Pag meron kang intimate friend, wala kang lihim. Wala kang lihim, sasabihin mo lahat na sikreto mo. Kaya pag inaway mo yon, yari ka. Alam lahat ang sikreto mo. No? So, ganoon ang Panginoon at si Enoch, yung relationship nila, they're really intimate. Napakaganda nga. Isang modelo. Tayo na mananampalataya.
gaano ka-intimate yung ating relationship sa Panginoon. Pangalawa, na karakter na titignan natin ay si Elijah. Faithfulness as courageous proclamation. Ito si Elijah, talagang matapang ito siya. No? He confronted idolatry, trusted God for miracles, and finished his mission faithfully. Ito yung parating, kumbaga, dogmatic ito sa Kristiyano. Dogmatic ito talaga siya. Ano sabi sa 1 King? Mga Hari, chapter 18, 21, 24. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, no? Kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Tahimik yung tao. Challenge niya Kung talaga ang Panginoon, ang Diyos nyo, ano sabi niya? Sundin ninyo siya. Pero kung si Baal, yung Diyos-Diyosan, ang Diyos nyo, sabi niya, maglingkod kayo. Tahimik sila. Verse 22 sabi, muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang 450 ang propeta ni Baal. Verse 23, magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito at patayin ng mga propeta ni Baal. Sinalay siya, magdala kayo rito ng toro. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy. Naglagay sila ng kahoy doon, parang altar. No? Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. Diba? Challenging yun. Siguro sa isang plaza, ganun ginawa niya. O sige, sing naniniwala kay Baal, maglagay kayo rito ng altar, kahoy, lagyan ng kahoy. Ilagay nyo dyan yung toro na yan. At maglalagay din ako dito sa isa. Titignan natin kung sino talaga yung tunay na Diyos sa pamamagitan ng gagawin ng Panginoon. Ganun yung nangyari. No? Ang tanong ko sa ating mga kapatid, when was the last time you became courageous in sharing your faith to others? Imaginein mo, sabi niya, ilang yung propeta ni Baal. Sa kanya, siya lang mag-isa, propeta ni Yahweh. Pero ang lakas ng loob niya, hamunin. Minsan nanonood ako, one time nakapanood ako sa YouTube. Nagdidebate yung magkaibang relihiyon. No? Alam niyo yung relihiyon na isa na mahilig magmura yung kanilang leader sa television. Pinapahiya niya yung kabila. Debate, public debate. So ito, public challenge ang ginawa niya. Sige, tignan natin kung sino talagang tunay na Diyos sa pamamagitan ng gagawin niya. So, when was the last time you became courageous in sharing your faith to others? Naging kagaya kayo ni Elijah, hindi natakot. Dito, meron tayo young people Ang lakas, liit na bata, pero ang tapang niya mag-share ng gospel. Sana tayo ganun. Sana tayo meron tayong kagaya ni Elijah. Hindi siya takot na ipakita ang kanyang tapang sa pagmabahagi ng kanyang panampalataya. Because faithfulness requires boldness to speak the truth and defend God's power. Yung pagiging tapat, kinakailangan yan, hindi yung nandudong ka lang. May tinatawag na mga silent Christian, secret Christian. Di ba? Ayaw natin na malaman ng mga kaibigan natin, ng mga mahal natin sa buhay, na born again ka. Yeah? But faithfulness requires
boldness to speak the truth para idepensa ang kapangyarihan ng Diyos. We need to stand firm in the midst of oppositions and pray expectantly. Imagine mo, ang daming tao, sabi ni Elijah, sige, gawin niyo yan. Gagawin ko rin ito. Ang challenge niya, kung totoo si Baal, yung turo doon, magpapadala siya ng apoy para masunog yun. Pero ano nangyari doon? Nakita natin sa story, sa Hari, 1 King 18:36 to 39, ng ikatlo ng hapon na siyang oras ng paghahandog. Tumayo si Eliya sa harap ng altar at nanalangin. Sabi niya, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Ano nangyari sa verse 37? Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. 38. Noon din, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nakita natin, gumawa ng himala ang Panginoon. Ano nangyari doon sa kay Baal? Wala. Pero ginawa ni Elijah, hindi siya natakot. Atapang siyang Kristiyano. Sana tayo atapang Kristiyano din. Hindi naghahamon ng away, kung hindi didipinsahan natin yung katotohanan. Binabahagi natin ang katotohanan. What happened? Verse 39. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. It's because of the miracles, because of Elijah's courageous in defending the truth. Maraming taong nakakilala sa Panginoon. Sana sa buhay natin, ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Meron ka na bang kaibigan na nadala sa Panginoon? Natutuwa ako kasi Barito nag-i-invite. No? Sana ganun tayo. Hindi tayo takot. Ay buong pamilya na nga natin. Mahal natin sa buhay, hindi natin madala sa Panginoon. Takot tayo mag-invite. Bakit? Sira yung testimony natin sa loob ng bahay. Number 3, na character sa Bible na ating makikita ay si Joseph. At siya ay kilala sa faithfulness through integrity in suffering. Kung alam niyo yung kwento ni Joseph, siya ay ibininta ng kanyang mga kapatid. No? Tingnan natin, Genesis 39 verse 26, sabi, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Di ba napunta siya doon sa palasyo? Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. So makita natin dito, yung katapatan ni Joseph, na kahit yung kanyang naranasan, mga talagang kapatid niya na to, pinagkanulo siya, binenta siya, pero napunta siya sa magandang kalalagyan. Napunta siya doon kay Potiphar. Mula noon, sa verse 5, sabi, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayanan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose matipuno at magandang lalaki. Makita natin sa buhay ni Joseph,
Dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, nakita sa kanyang pamumuhay. Hindi nakita sa kanya yung bitterness na naranasan niya. Siyempre galit siya. Kung tayo yun, galit tayo sa ating kapatid. Bininta tayo. Pero hindi yun na nakita kay Joseph. No? Nanatili siyang tapat sa Panginoon at sa magitan ng buhay niya. Nakita yun ni Potiphar. At even si Potiphar, naranasan niya pinagpala ng Panginoon dahil sa buhay ni Joseph. Joseph maintained his faith and integrity even during tough times. Tayo, pag may karanas ng mga pagsubok, wala na, bagsak na. Yeah? Pero si Joseph, his integrity was tested when Potiphar's wife attempted to seduce him. No? Kung aalamin mo yung kwento ni Joseph, tinutukso siya ng asawa ni Potiphar. Pero hindi siya natukso. Nanatili siya, tapat. And even in prison, Joseph's faithfulness, makita din doon. The prison warden entrusted him with authority. Ginawa siyang bastonero. Alam mo, pag nakakulong ka, pag malakas ka doon sa warden, sa mga bantay, ikaw yung gagawing mayor. Di ba? Ikaw yung pinagkakatiwalaan. Ganito yung ginawa nila kay Joseph. Pinagkatiwalaan doon sa bilangguan. Pinagkatiwalaan siya. Binigyan ng authority. Bakit? Because the Lord was with him and gave him success in whatever he did. Kung ang Diyos kasama mo, kahit anong gawin mo sa buhay, magiging matagumpay ka. Kasama mo ang Panginoon eh. Di ba? Ito yung nangyari kay Joseph. Kung kasama mo ang Panginoon, in whatever you do, sabi doon, ikaw ay magtatagumpay. Joseph trusted God's sovereignty over circumstances. Hindi siya nawala ng loob. Hindi siya napanghinaan ng loob sa ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Nagtagumpay siya. It's because of his faithfulness to God. Nung nakipag-reconcile na kanyang mga kapatid, pero mga kapatid niya takot. Sa posisyon na siya. Anong ginawa niya? He affirmed. Sabi niya, you intended to harm me? Gusto niyong saktan ako? Pinahirapan niyo ako? But God intended it for good to accomplish the savings of many lives. Ang plano ng Diyos, inalaw niya yon para maraming maliligtas. Dahil during the time, yung Israelites ay nakaranas ng tagutom. At sa pamamagitan ni Joseph, marami siyang natulungan doon. Even yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. Joseph chose forgiveness over retaliation. Pinili niya yung magpatawad kaysa gumante. His ultimate test of integrity came when his brothers nagmamakaawa sa kanya ng pagkain noong time na tagutom. Instead na magalit siya, sasabihin niya, ngayon ako nasa posisyon, kawawa kayo, magugutom talaga kayo. Anong ginawa niya? He forgave them. Recognizing God's hand in his journey. Kasama ang Panginoon sa kanyang journey na pinagdadaanan. Joseph's life teaches us that integrity in suffering is not merely enduring hardship but actively trusting God's purpose within it. Kahit mayroong tayong nararanasan na kahirapan or challenges, no? Ang tinuturo sa buhay natin, sa buhay ni Joseph sa atin, ay manatili tayong tapat at patuloy na magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, ano yung application natin dito? How can we become faithful servant today? Hindi ko alam kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Tayo na mga nandyan, ikaw na nandyan ngayon sa ministry, paano ka mananatiling tapat sa paglilingkod mo? Sana hindi ka lang naglilingkod sa Panginoon dahil nandyan yung kaibigan mo. Sana hindi ka lang naglilingkod sa Panginoon dahil may binigay sa iyong ayuda.
with or without, nandyan ka dapat, tapat ka na naglilingkod sa Panginoon. So how can we become faithful servant today? Number one, are we walking with God daily like Enoch? Ikaw ba namumuhay araw-araw kagaya ni Enoch with intimate relationship with God? Or wala kang time kay Lord? Number two, are we courageously living out our faith like Elijah example? Tayo ba ay namumuhay kagaya ni Elijah na lahat na pagkakataon magbabahagi siya ng salita ng Diyos? Or are we maintaining integrity in trials like Joseph? Nakakalungkot yung ating mga nakikita ngayon sa mga news. Yung mga namumuno sa atin sa gobyerno, inaasahan natin sila. Pero yung mga namumuno sa atin sa gobyerno, walang integridad. Namumuno sila para yumaman sila. No? Hindi kagaya ni Joseph. Kung siya'y naging leader, nandun pa rin yung kanyang integrity. Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid. Pinatawad niya. We need to trust God's sovereignty in every seasons. Kailangan sa lahat na aspeto ng buhay natin, sa lahat ng mga pagkakataon, we need to trust God's sovereignty. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagtatapos, ano yung sinasabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at hindi sa iyong pangunawa. Kasi pag sa ating pangunawa lang, sablay-sablayan. Pero kung sa Diyos tayo nagtitiwala, no, maaasahan natin na tayo'y magtatagumpay. Sabi sa verse 6, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. The secret of success is not dahil magaling ka. No? Kung titignan natin, lahat na itong tatlong karakter na ating pinag-aralan ngayong umaga, hindi sila naging matagumpay dahil magaling sila. Naging matagumpay sila dahil nanatili silang tapat sa Panginoon at kanilang pananampalataya. Kapatid, gusto mo maging matagumpay? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, the secret is remain faithful. Trust in the Lord. Hindi natin kaya yung mga hamon ng buhay kung sa atin lang. Pero pag pinagkatiwala natin sa Panginoon yan, maaasahan natin. Anong conclusion natin dito mga kapatid? Faithfulness is not perfection. Yung pagiging tapat ay hindi sabihin perfecto ka na. Hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkakamali. But faithfulness, persistent reliance on God, patuloy na pagtitiwala, buong puso pagtitiwala sa Panginoon. Doon sa example ni buhay ni Enoch, paano siya naglumakad kasama ang Panginoon. Si Elijah, yung pagiging courageous niya sa pagbabahagi ng mabuting balita. And Joseph's integrity point us to Christ, the ultimate faithful servant. Ang Panginoon pwede naman niya ayawan yun Pero kahit sa huling hininga niya, naging tapat siya sa kanyang purpose sa buhay. Kaya sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng pag-asa. As I end this message, tignan natin yung Matthew. Basahin natin yung Matthew 25 verse 21. Sabi ng Panginoon dito, His master replied, "Well done, good and faithful servant.
You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Napakasarap. Pag nakita mo na ang Panginoon, pagpasok mo sa kanyang kaharian, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Bakit? Nung nandun ka sa lupa, nandito ka sa SBCF, ginawa mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na ministeryo. Yun ang sasalubong sa well done, good and faithful servant. Eh kung hindi ka nanatiling tapat, ano kayang ibabati sa iyo ng Panginoon pag nagkita kayo? Di ba? Sabi doon dito, you have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Nakita ni Potiphar na si Joseph ay mapagkakatiwalaan. Di ba? Pinagkatiwalaan siya ng malaking bagay. Responsibilidad. Mamaya po, mag-meeting tayo, yung mga may mga blessing na matatanggap. Di ba? And I would like to encourage you. Dito pa ulit-ulit yung blessing na binibigay sa atin. Pero ang question is, naging tapat ka ba? Naging tapat ka ba sa Panginoon? Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat Lord sa umagang ito. Salamat Panginoon for reminding us. Pinakita niyo sa amin itong tatlong character, Bible character. Very inspiring yung buhay nila, Panginoon. Na in spite of kanilang mga challenges, yung kanilang struggles na pinagdaanan, yet nanatili silang tapat sa iyo. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na anuman yung pinagkatiwala niyo sa amin, maliit man o malaki, na responsibilidad or bagay. Sana, Panginoon, makita niyo na kami ay mapagkakatiwala ang lingkod nyo. Tapat na naglilingkod, may kagalakan sa puso. Kagaya, Panginoon, ng mga Bible character nito. Naging successful sila, naging matagumpay sila. Not because they are good, but they remain faithful sa iyo. Tulungan nyo rin kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo sa aming paglilingkod. Puring ka, Ama. We ask this in Jesus' name. Amen.